Good morning po sa ating lahat. Tayo po muli magbahagi ng ating devotion sa Ecclesiastes chapter 10 verses 1 to 4. Sabi dito, ang isang buting pabango ay mapababaho ng isang patay na langaw. Ang bahagyang kamangmangan ay nakakasira sa karunungan at karangalan. Ang matalino ay inaakay ng kanyang isipan tungo sa kabutihan. Ngunit ang mangmang ay hinihila ng kanyang damdamin tungo sa kasamaan. Maging sa paglalakad ng mangmang ay nahahalata ang kanyang kahangalan. Nakikilala ng lahat na siya ay mangmang. Kung ang pinuno mo'y magalit sa iyo, huwag kang magbibitiw sa iyong tungkulin sapagkat maging ang malaking pagkakamali ay mapapatawad kung ikaw ay magiging mahinahon. Puri ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Ay ang galing dito sa huli na binasa natin. Totoo talaga, kung galit ka, pause mo na, tapos think before you speak. At nagkamali ka man, you have to acknowledge na ikaw ay nagkamali. Marunong tayo dapat umamin at sa kahinahunan na pananalita para maunawaan ito ng ating mga boss or sa trabaho man yan, sa church, mga kaibigan, basta nakakapawi siya ng galit, no? So, ano ba ang key nitong verse? Ito yung talaga pinaka-key niya, yung kahinahunan. Salamat po. Magandang araw po sa ating lahat. Ang bahagi ko po, Ecclesiastes chapter 10 verse 5 to 8. Ito pa ang isang di makatwirang nangyayari sa buong mundo na may kinalaman sa pamumuno. Ang mga mukhang ay inilalagay sa matataas at tungkulin, ngunit ang mayaman ay sa mababang uri ng gawain. Nakikita ko ng mga alipin ay nakasakay sa kabayo, samantala ang mga pinuno ay naglalakad. Ang nag-umang ng bitag ay siyang muring. Nahuli roon ang lumulusot sa mga pader ay natutuklaw ng ahas. Amen. God bless po sa ating lahat. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Ngaral, Kabanata 10, Talata 9 hanggang 12. Ang nagtitibag ng bato ay malamang na mabagsakan nito. Ang nagpuputol ng troso ay nanganganib na madaganan niyon. Ang palakol ay pumupurol kapag hindi hinahasa. Ang mahusay na plano ay nakakatulong ng malaki sa pagtatagumpay. Walang kabuluhan ang kapangyarihan ng nagpapaamo ng ahas kung hindi gagamitin sa pagsaway nito. Ang mga salita ng matalino ay nag-aani ng karangalan, ngunit napapahamak ang mangmang dahil sa kanyang mga salita. Amen. Good morning po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay matatagpuan sa Book of Ecclesiastes chapter 10 verses 13 to 16. Ang sabi po dito, ang pangungusap ng mangmang ay nag-uumpisa sa kamangmangan hanggang matapos. Ito pa rin kamangmangan. Ang mangmang ay walang tigil sa pagyayabang, ngunit sinong makakapagsabi ng susunod na pangyayari at ng magaganap kapag siya ay patay na? Ang pagpapagod ng mangmang ang nagpapahina sa kanya at hindi man lamang niya alam ang daan papunta sa bayan niya. Kawawa ang lupain na ang hari isip bata at ang mga pinunoy mahilig sa handaan. Amen. Purihin pa ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita.
Isang magandang araw sa ating lahat mga kapatid. Ang aking pong babasahin para sa ating daily devotion ay nasa Ecclesiastes chapter 10 verses 17 to 20. Mapalad ka, o lupain, kung ang iyong hari ay anak ng mga mahal na tao at ang iyong mga pangulo ay nagsisikain sa kaukulang panahon, sa ikalalakas at hindi sa paglalasing. Sa katamaran ay gumugulo ang bubungan at di sa pagkilos ng mga kamay ay tumutulo ang bahay. Ang kapistahan ay ginagawa sa ikapagtatawa at ang alak ay nagpapasaya sa buhay at ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Huwag mong sumpain ang hari, huwag sa iyong pag-iisip at huwag mong sumpain ang mayaman sa iyong silid na tulugan, sapagkat isang ibon sa himpapawid ay magdadala ng tinig at ang may mga pakpak ay magsasaysay ng bagay. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita.